ako inaalagaan kasi binablog nila ako. Yes. Okay? Okay, di ba? Pakainin nila ako, alagaan nila ako. Kasi bakit? Eh ako, kinukontent ko ako eh. O sige, nasan yung pera? Huwag niyo kong alagaan, nasan yung pera? Di ba? Ganun lang, kayo po muna. Ayan, mega love shout out. Ayan. Isang magandang gabi, isang magandang araw sa inyo lahat. Dito ay topic po natin ang batang kargador. At talaga namang medyo iba yung sumagi sa isip ko. Pera-pera. Ayun. Dito may paririnig ako sa inyong video clip. Talaga namang hindi ko sukat akalain na isa sa dahilan. Siguro, hindi ko sure na ang ipinaghihimutok siguro din ng butse ni Dave ay tungkol sa pera. Kung bakit tuluyan siyang umalis sa Manalastas family. Ito lang sa aking observation, no? Sa aking pananaw, pagdating sa pera, ay medyo, sabihin natin, kasi hindi niya nahawakan yung pera eh. Nung panahon siya ay nasa Manalastas family. And ayun na nga at merong mga nagsulsul sa kanya. Pero wow, Dave, pasalamat ka. Dahil kung hindi ka na-discover ni Tatay Tekram, wala yung perang hinahalik-halikan mo sa ngayon. No? At wala kang sponsor. Dito guys, medyo malagas-las, no? Pero na-rejoice noise na natin. Grabe, grabe. O ito, ito, pakinggan nyo guys. Kaya ko nila pinaalagaan kasi binablog nila ako. Yes. Okay, given na yun. Yes. So parang, ano yung pambawi nila sa akin? Okay, di ba? Pakainin nila ako, alagaan nila ako. Kasi bakit? Eh ako, kinukontent ko ako eh. O sige, nasan yung pera? Huwag niyo kong alagaan, nasan yung pera? Di ba? Ganun lang, kayo po muna. Narinig nyo? Guys, narinig nyo? Kaya daw siya inaalagaan dahil kinokontent siya. Wow! Ganito ka na? Ito, sa mga nagmamahal kay Dave, huwag po kayo magagalit. Meron po siyang sinasabi dito na, kaya niya ako inaalagaan kasi kinokontent niya ako. So, pinapakain, binibihisan, minamahal, inaalagaan kasi ikinokontent siya, ha? Wait. Kaya niya po ako, kaya nila ako inaalagaan kasi binablog nila ako. Binablog niya ako. Oh, tuloy, ha? Kasi ang ano mo na magsalita ngayon, di ba dati napakabait, magalang, at kinikilala ang Panginoon. Pero iba ka na ngayon, ha? Daw siya inaalagaan kasi binablog nila ako. So ano yung pambawi nila sa akin? Pinapakain nila ako. Pinapag-aral nila ako kasi binablog nila ako. Kaya ko nila pinaalagaan kasi binablog nila ako. Yes. Okay, given na yun. Yes. So parang, ano yung pambawi nila sa akin? Okay, di ba? Pakainin nila ako, alagaan nila ako. Kasi bakit? Eh ako, kinukontent ko ako eh. O sige, nasan yung pera? Huwag niyo kong alagaan, nasan yung pera? Di ba? Ganun lang, kayo po muna. O, di ba? Ito ka na, ngayon, Dave. Kaya daw siya inaalagaan kasi binablog siya. Kino-content siya. So, pinapakain, nandyan. Kasi kino-content siya. So, ngayon, nasaan daw yung pera? Hinahabol yung pera. Wait. Oh, wait. So, sabi niya, kino-content mo ako eh. So, nasaan yung pera? So, ibig sabihin, ang kanyang tinutukoy po dito, yung kita doon sa pag-content sa kanya. Wow, Dave! Minahal ka ng libu-libong supporters dahil ikaw ay batang magalang. Batang may takot sa Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng iyong ipinakita sa lahat ng viewers, sa lahat ng mga tao nagmamahal sa iyo, iba pakitang tao. Hindi pala totoo. Dahil lang sa pera, may pakikita ko sa inyo. Pera, ang dahilan ba? Kung bakit tuluyan ka nang hindi bumalik sa Manalastas family? Nasilaw ka ba sa pera? Ngayon, nang nahawakan mo yung pera, nasasabihin mong ito na, yung pera ko, nahawakan ko na rin. Ito guys i-rejoice noise natin at baka malagaslas. Ito po, medyo nakakagulat talaga to. Ito guys, no? Ay, ito pa pala yung pera ko. Buti na sa ako. Buti na sa akin yung pera ko. Babahan ko na rin. Ang lang dapat. Sarap mo eh. Kinuha niya yung pera. Hindi ko alam kung magkano to. Ay, ito pala yung pera. Ang bango. Buti nahawakan ko rin.
Wait. Ay, ito pa pala yung pera ko. Buti na sa... Buti na sa akin yung pera ko. Tawakan mo na. Tawakan ko na rin. Ang laki ng tapos. Sarap ba yan? Pakita mo yung ano mo. Wow, Dave. So pagdating sa pera, ano? Masaya ka? Kung wala ang Manalastas family, wala ang lahat ng kung anong meron ka sa ngayon. Ha? Dito guys, kayo na po ang humusga. Ano po ang inyong masasabi kay Dave noon at ngayon? No? Sabi ko nga, kung wala ang Manalastas, wala kung ano man meron ka sa ngayon. Maging yung mga taong kumukop-kop sa'yo sa ngayon, wala ang lahat ng iyan kung wala ang Manalastas family. So dito, masaya ka dahil nahawakan mo na yung pera. Paano ka nagkaroon ng pera? Iyan ay dahil sa Manalastas family. Hindi na natin kailangang isa-isahin pa. Kung wala ang Manalastas family na nakadiscover sa'yo, wala ka kung ano ang meron ka sa ngayon. Ito, walang below the belt dito. Walang panghuhusga kay Dave dito. Pera, masaya ka. Pero, paano ka nga nagkaroon ng ganyan karaming pera? Dahil yan sa Manalastas. Dave, iba ka noon, iba ka sa ngayon. Eto ka, yung tunay mong ugali. Na hindi ka marunong man lang makalingon, makaalala sa mga taong nag-aruga kung paano ka nagsimula ng hubog ang iyong pagkatao. Kung wala ang Manalastas family, wala kang supporters, wala kang sponsor. Baka malamang pariwara ang buhay mo. Dahil karamihan sa mga batang inabandona na magulang, sira ang buhay. Kaya magpasalamat ka sa Manalastas family. Kasi hindi tayo pwedeng mabuhay lang sa pera. Ang pakikisama at pagbalik tanaw kung ano ka noon, ano ka ngayon ay hindi dapat kalimutan. Pera, 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 pera. Dito. Pakinggan nyo guys. Kaya po nila ako inaalagaan. Kasi, binablog nila ako. Yes. Okay? Even na yan. Yes. So, parang, ano yung pambawi nila sa akin? Di ba? Pakainin nila ako, alagaan nila ako. Kasi bakit? Kaya ako, kinukontent ko ako eh. O sige, nasan yung pera? Huwag niyo akong alagaan, nasan yung pera? Di ba? Ganun lang, ayaw ko muna. Di ba? Medyo maangas yung dating dito eh. Medyo maangas. O sige, nasaan yung pera? So, ang tinutukoy niyo dito, binablog siya. So, yung kinita doon sa binablog. So, yun yung kinu-question mo. Nasaan yung pera? So, ang lagay pala, yung kinikita nila Tatay Tekram sa pagbablog, i-surrender sa'yo. Channel mo ba yun? So, magtutuusan. Mula noon hanggang ngayon, yung ginastos sa'yo, pagpapaaral sa'yo, yung effort ng Manalastas family, ay naku, Diyos ko. Bakit kaya nagkaganito to si Dave? No. Bakit nagkaganito? Pera lang pala ang nagiging para nakikita kong isang problema dito eh. Dahil nga kasi may mga nagchuchu ng mga wakwak na sponsor, no? Ay, ito pa pala yung pera ko. Buti na sa... Buti na sa akin yung pera ko. Tawakan mo na. Tawakan ko na rin. Ang laki ng tapos. Sarap ba yan? Pakita mo yung ano mo. Ano pakiramdam? Ang sarap po eh. Yakap-yakap. Hinalikan yung pera. Masaya ka na. Masaya ka na yan. Kumpleto na ang pagkatao mo niya. Dito guys, eto anong oras na? Gabi na kasi dito sa Pinas. Bukas, ipupunto per punto natin yung video ni Daisy. Ipupunto per punto natin. Medyo hindi ko, nakikita ko medyo, medyo para angat ka na, no? Medyo presko yung dating. Dave, dapat stay humble. Stay humble ka lang. Dahil hindi lahat, hindi tayo po pwedeng sa habang buhay ay nabubuhay dahil lang sa pera. Ikaw na, alam mo, balikan mo yung mga sinasabi mo, yung mga pagiging mabuti mo. Noon, yung mga Bible verse na sinasabi mo noon, balikan mo kaya. Ano ba to? Mga pakita-tao mo lang ba yon? Hindi ko din alam, guys, kasi baka, pero, ayun nga kila Tatay Tekram. Kasi nga, allowed siya na, ina-allowed na maggamit ng gadget. So, baka nung time na yon ay nakikipag-transaction siya
sa mga sponsor at baka ito yung utos sa kanya na, sige, oo ka lang na ubaw ka na lang ng magpakita ka ng kabaitan. Baka pakita tao. Hindi ko sure kung ito yung nasulsulan. Pero pera lang yan, Dave. Ang pera, kayang malustay sa loob ng 24 oras. Pero yung pagmamahal ng taong umaruga sa iyo habang buhay. And huwag sasabihin, merong ibang, ito, babalikan natin bukas yung video ni Daisy. No, na, para lumalabas doon na ginamit lang ng manalastas si Dave. Para pa, doon na lang, kung i-analyze nyo na lang yung sinabi ni Dave dito. Kaya, dito na lang eh. Ito, malalim ang pwedeng maihugot natin dito, guys. Kaya lang gabi na po. At dito na nga lang ako sa kusina nag-vlog. Dito kung i-analyze po natin to, malalim ang pwedeng ihugot natin dito. Kasi kung dito, ito po kasi pupunto per punto po natin. At naano na ako magsalita kasi nasa sala ako, maririnig ako sa labas. Dito ipupunto per punto natin dito. So dito parang lumalabas na kinontent ka lang. Kaya kinalagaan kasi kinokontent ka, binablog ka. So ano ang ganti? Ganti, napakainin ka, alagaan ka. So parang dito, pinalalabas mo ang ginagamit ka. Ito guys, malalim mo pwedeng hugutin po dito. Maraming ka pwedeng itapik dito. Sa binitawan niya salita. Na kinukontent siya. So nasaan yung pera? Ayun yung hinahanap niya. So nagka-question siya. Abangan niyo ako guys bukas, no? Mega love shout out sa inyo lahat. Pakiclick muna ng thumbs up guys. At medyo, wow, ano ka na eh. Napaka-press ko na ng dating mo, Dave. Napaka-press ko ng dating mo. Wow, wag. Dapat stay humble ka lang. Ano man ang mangyari, no? Mananatiling kung ano ikaw noon, panahon na sa Manalastas family. Ganun pa rin hanggang ngayon. Bakit? Kasi para maraming magmamahal. Maraming pupuri. No, sinaya mo kasi yung tiwala ng tao. Yung pinaka-importante yun sa lahat. Yung maraming nagmamahal sa'yo. Maraming humahanga sa'yo. Pero ang lahat ng iyan, para lumalabas na para pakitang tao. Mas pinili mo yung iilan lang na tao na bilang sa daliri na siya pinaniwalaan mo, pinakasamahan mo. Ipinagpalit mo yung taong nag-aruga sa'yo at ang libo-libong sumuporta, nagmahal, at sinira ka. No, pinagpalit mo sila sa iilang taong bilang lang sa daliri, itong mga wakwak na esposo. Ito, yung unang salita niya dito, na kino-content ka, bakit nila ako inaalagaan? Kasi kino-content nila ako eh. So bilang ganti, ano yung kapalit nun? So, pakainin ka, alagaan ka. So doon, para pinalalabas mo, ginamit ka. Malalim ang pwedeng ihugot dito, marami pwede na itapik dito. Abangan nyo ko guys sa akin. Abangan nyo ako bukas sa akin video, no? Ayan, pakiklik naman po na box.